Guys, welcome to my YouTube channel. For today's video, sasagutin natin yung tanong na kung mahirap ba daw ang kursong criminology. At the same time, magbibigay tayo ng tips para sa mga incoming freshman criminology. But before that, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and hit the tiny bell po para updated ka sa aking mga videos. So, wag na natin patagalin. Sasagutin na natin yung tanong. Ang tanong, charat! Ang sagot, charat! Ang tanong, mahirap ba ang kursong criminology? Yun yung tanong. Ikaw ba? Charat! Para sa akin, yes, mahirap. Pero pwede rin hindi. Depende sa tao, depende sa'yo. Pero sa akin, mahirap. Nung aking nag-aaral pa lang. Lalo na kapag hindi mo napagandaan yung course mo. Dapat, kapag nag-criminology ka, may idea ka dapat sa course na pinapasok mo. Dapat lagi kang handa. Kaya para sa nagsasabi naman dyan na madali lang daw yung course ng criminology. Di wow, sana all nadadalian. How to be you po. Charot! Hindi. Marami kasi nagsasabi madali lang, pero para sa akin, mahirap po. Aralin na lang natin. Charot! Malalaman mo naman yan pag pumasok ka sa criminology. Ikaw makapagsabi niya kung madali o mahirap kapag na-experience mo na o nakapasok ka na. Yun nga, para sa akin mahirap. Para sa iba madali. Sa iba yun. Sa akin hindi. Mahirap talaga. So, nasagot ba? Yun lang yung tanong. Mahirap ba o madali yung course of criminology? Ang sagot talaga, mahirap po. Yun na po. That's all po. Charot! Hindi. So, yun na nga po. Kung meron ka pang ibang katanungan, mag-comment ka lang po sa comment section at sasagutin natin yan sa abot ng ating makakaya. So, magbibigay na lang po ako ng tips para sa mga incoming criminology po. Ano nga ba ang dapat tandaan kapag mag-aaral ka ng criminology or bilang freshman? So, unang-una, tips, dapat alam mo yung pinapasok mong course. Ang criminology. Dapat, sabi nga nila, kapag pinasok mo, dapat, lagi kang may bala. Huwag kang susugod sa gera kung wala kang bala. Ganun! Parang may mali doon sa sinabi ko. Tsaka, hindi, dapat may alam ka doon sa course. Halimbawa, ano yung criminology? Ako kasi noon, ang idea ko lang about sa criminology, about sa pagpupulis lang. Yun lang yun. Yun yung idea ko doon. Kaya medyo nahirapan ako kasi wala pa akong as in idea. Pumasok ako sa course na hindi ko alam kung ano ba yung mga inaaral doon bukod sa pagpupulis. Kaya dapat alam mo yun. And then pangalawa, pag pumasok ka ng criminology, pag freshman ka, paghandaan mo yung tanong na bakit ka nag-criminology? Bakit criminology yung kinuha mo? Ano yung criminology? Yun, ang unang tanong. Nung nag-aaral ako nun. Kaya paghandaan mo yun kung ano yung sasagot mo dun. Char! So, ano pa ba? Pangalawang tips, kapag pumasok ka sa criminology, ito pinaka number one requirement, requirements to, pagpapasok ka, requirements na rin, tips na rin, dapat kapag pumasok ka ng criminology, dapat pasok yung height mo. Height, pinaka-importante talaga. Kasi hanggang dulo, dadalhin mo yan hanggang pag-a-apply mo yung height. Kailangan ng height mo, 5'4" sa lalaki, sa babae, 5'2". Kung hindi umabot ng ganyan yung height mo, huwag ka nang tumuloy. Charot! Hindi. Depende naman kung bilong ka sa cultural minorities. Barang alaw yung cultural minorities na yan, malalaman mo yan kapag step by step yan. First year, second year, third year, fourth year. Idini-discuss naman yan kung anong cultural minority. Pagpasok ka naman doon, kaya lang sige, mag-apply, mag-criminology ka pa rin. Pero kapag hindi ka naman pasok doon, huwag ka nang tumuloy. Mag-aral ng criminology. Kasi ayoko na mahirapan ka sa pag-a-apply niyan. Kasi may ano yan may kumbaga may
anong tawag doon? Dadali mo yan hanggang sa pag-a-apply mo. Kapag ka hindi umabot yung ganun na height mo, mahihirapan ka. Para saan pat nag-aral ka ng criminology kung mag-a-apply ka ng pagpupulis is hindi ka matatanggap dahil sa height mo. Ganun. Pero, ang criminology, hindi lang naman nakapokus sa pagpupulis lang. Marami yan. Maraming bureaus yan. Katulad ng BJMP, BFP. Marami kang pwedeng applyan. Hindi lang mga yan. So, go lang. Push lang. Kung gusto mo talaga criminology, mag-aral ng criminology. Then, pangalawang tip, kailangan physically and mentally fit ka kapag ka pumasok ka ng criminology. Pero hindi porket sinabing physically and mentally fit or physically fit ka, hindi porket sinabing ganun, is kailangan malaki yung katawan mo. Hindi. Ang ibig sabihin ng physically fit is yung, kumbaga, malakas yung katawan mo. Hindi porket kasi mayroon dyan, sinabi nila physically fit is kailangan malaki yung katawan para makapasok sa krimen. Hindi. Kailangan malakas yung katawan mo, malakas yung resistensya mo, hindi ka madaling manghina. Kasi, yan din, dadali mo rin hanggang dulo. Kahit sa pag-a-apply mo, dadali mo yan. Kailangan physically fit ka. Yung kaya mo mag-push up, kaya mo mag-sit-ups, kaya mo mag-jump. Yung hindi ka madaling manghina. Kasi, kung meron kang mga sakit-sakit dyan, kumbaga, mabilis kang hingalin, anong tawag doon? Kung tas meron kang may history ka na may sakit ka sa puso, parang mahihirapan ka sa pag-apply. Ganun. Parang nasa application na. Hindi, tips lang naman para pag nakapasok ka, 'di ba? At least prepared ka na hanggang dulo. Wala ka nang iisipin, ang iisipin mo na lang pag-apply mo. Ayoko naman iisipin mo, ay, may sakit ako sa ganito, yung height ko hindi pasok. Ganyan. Ayoko na may iisipin mo yun para tuloy-tuloy ka na. And then, kailangan physically, yung physical, kasi sa criminology, pag sa ROTC, mag-aano ka dyan, mag-exercise lagi dyan, nag-exercise. Ang tawag kasi namin sa exercise nun, masi-masi. Yan, push up, bilad-bilad sa araw, sit-ups, kung ano-ano pang mga physical exercise. Which is, kaya naman natin yan kung wala tayong ganun nga, yung mga sakit-sakit na kineme, hindi. And then, ano pa ba? Wait lang, loading. Physical fitness. Ayan, physical fitness. Then, next na nga tayo. Pag naalala ko, sasabihin ko. And then, after nyan, next tip naman natin, kapag papasok ka ng criminology, bilang criminology student, kailangan makapal mukha mo. Char! Hindi. Kailangan talaga makapal mukha mo pag gusto mo mag-criminology. Kasi ako nun, hindi talaga makapal mukha ako. First year college ako, freshman. Sobrang mahihain ako. Dumating pa sa point na nasabi ko nun sa sarili ko, yung kumbaga naisip ko lang, siguro hindi na ako makakapag-proceed ng second year kasi kinakain na ako ng hiya ko, sobrang nakakahiya kasi sa criminology, yung mga hindi mo ginagawa nung high school ka, is magagawa mo nung itong pagka nagka-college ka, criminology, gagawin mo. Sa pilitan na kumbaga. Kasi kung hindi mo gagawin, hindi ka papasa, hindi ka makakapag-move forward. Charot, hindi. Kung hindi ka marunong kumanta, magiging marunong ka kumanta, bawal hindi marunong kumanta. Charot! Kung hindi ka marunong sumayaw, kailangan mo sumayaw. Kung hindi marunong ka sumayaw, mas advantage yun. Kung may talent ka, charot, hindi. Kailangan makapal talaga mukha. Dadalhin mo yun hanggang dulo. Huwag naman yung sobrang kapal ng mukha. Charot. Hindi. And then, ano pa ba? Basta self-confidence, ganun. Kapal ng mukha, kailangan. Puhunan din yan. Charot. Then, after nyan, ano ba? Second tips. Kapag freshman ka, respect natin yung mga seniors natin.
Yun, importante din yun. Huwag tayong mayabang. Humble lang. Char! Then, ano pa ba? Ano pa bang tips para sa freshman? Ano pa ba? Tips. Yun nga. Huwag mayabang. Kasi may kalalagyan ka kapag mayabang ka. Charot! Bawal kasi mayabang. Then, dapat lagi kang disiplinado. Kasi dadali mo rin yan hanggang sa dulo. Kapag disiplinado kang tao, disiplinado ka talaga. Madadala mo na yan hanggang sa applyan na. Hindi lang sa second year, third year, fourth year. Hanggang dulo, madadala mo na yan. Pagka-disiplinado. Sa sarili, sa katawan, huwag kain ng kain. Kasi, huwag kain ng kain kasi yung height sa weight, kailangan mag-balance yan. Balang araw, malalaman mo rin yun. Kapag forward ka na bilang estudyante ng criminology. At pag dumating ka na rin sa apply, malalaman mo na rin. And then, yun lang. And always dapat na down to earth lang tayo. Kahit anong mangyari sa ating magagandang achievement, magagandang narating, always down to earth lang. Ganon! Charot! Ito, wala nang edit to. Upload na upload to. Upload. Charot! Ano ito yung pinagsasabi ko? Charot, yun lang. So, para sa mga freshmen dyan, kung may gusto pa kayong malaman, mag-leave lang po kayo ng comment dyan sa comment section at sasagutin natin yan sa next video natin. Charot! At sana po marami kayo natutunan dito sa mga pinagsasabi ko. At kung wala man kayo natutunan, salamat pa din. Charot! Hindi. At itong mga pinagsasabi ko ngayon dito is opinion ko lang po yun base sa experience ko. At sana wag niyo akong i-bash. Charot! Kala mo talaga famous eh. Charot, hindi. And yun lang po. At ingat po sa atin lahat. At God bless po. At see you in my next video. Ingat!